So mga tol, nagkaharap na nga po sa unang pagkakataon si Keisyon Davis at WBO Lightweight World Champion Dennis Berinchyk. Nagkainitan po ang dalawa mga tol matapos hawakan ni Keisyon Davis ang WBO belt ni Berinchyk. Para po kasing gusto ng agawin ni Davis ang titulo. Kaya ang ginawa ni Berinchyk mga tol, relo ang pinakita niya dito kay Keisyon Davis. Pero sinabi ni Davis mga tol, ayaw daw niya ng relo. Ang gusto daw niya yung WBO belt hanggang sa magpalitan na po sila ng maaanghang na salita. Sa pag-alis nga po ni Berinchyk mga tol, sinusundan pa rin siya ni Keisyon Davis. Panahihimas niya sa WBO belt ni Berinchyk at kating-kati na talaga na maging world champion. So ngayong February 14 na po ang kanilang laban mga tol na gaganapin sa Madison Square Garden Theater, New York. February 15 naman po yan dito sa Pinas. Unang depensa nga po yan ng titulo ni Berinchyk. Matatandaan na naging kampiyon itong si Berinchyk nang talunin niya si Emmanuel Navarrete via split decision. Pinaglabanan nila ang bakanteng WBO lightweight. Pero kahit na kampiyon itong si Berinchyk, El Llamado pa rin itong si Keisyon Davis. Tingnan natin kung si Keisyon Davis na ba ang magiging bagong world champion. Sa kabilang banda naman mga tol, undisputed super bantamweight world champion Japanese the Monster Naoya Inoue niriltok ng isang American fan. Sinabi nga po ng isang American fan, ayaw daw lumaban ni Inoue sa malalakas na fighters. Makikita daw yan sa resume ni Inoue. So hindi nga lang po mga Pinoy fans ang nagsasabi na hindi lumalaban si Inoue sa mga malalakas, pati na rin ang mga American fan. Pero mapapalaban na po itong si Inoue mga tol sa malalakas once na makapaglaro na siya sa Riyadh season ni Torki Alalsik. Alam naman po ng karamihan mga tol na gustong gusto ni Torki Alalsik na maglaban-laban ng mga magagaling. Kaya tiyak na hahanapan si Inoue na malakas na kalaban. Sa ibang banda naman mga tol, former 3 Division World Champion General Casimero, pinagmalaki niya na kahit ano pa daw ang estilo ng kalaban, meron daw siyang pangbara. Kung ano nga daw ang gusto na laro ng kalaban, kaya daw niyang ibigay. Parang sinasabi po dyan ni Casimero mga tol, kung gusto ng kalaban na makipagsabayan, kaya din makipagsabayan ni Casimero. Kung technical fighter naman ang kalaban, meron din si Cuadro Alas na pangtapat dyan. Samantala, dahil birthday po ngayon ni Casimero mga tol, hindi na po natin palalampasin ang pagkakataon na batiin siya ng happy birthday. So 35 years old na nga po ngayon si Cuadro Alas. Ilang taon na lang ang itatagal ni Casimero sa boxing. Kaya habang lumalaban pa si Casimero mga tol, sulitin na natin ang pagkakataon na panoorin ang bawat laban niya. Sa kabilang dako naman mga tol, daring at WBO Junior Welterweight World Champion Teofimo Lopez magiging headline sa Special Ring Magazine event na gaganapin sa Kulungan. Yan po yung tinatawag na Alcatraz. Isa nga po yung bilangguan mga tol, at dyan daw mapapalaban si Teofimo Lopez na balak gawin sa buwan ng June or July. So isang isla nga po yung Alcatraz mga tol. Dagdag pa sa report mga tol, 3 laban umano ang gagawin ni Teofimo Lopez, collaboration with Top Rank. Unang laban nga po under ng The Ring Magazine banner, at yung 2 laban naman ay part daw ng Riyadh season event. Sa ibang balita naman mga tol, top 2 contender sa WBO Super Bantamweight Division na si Carl-Hams Martin nagpost ng stories sa Facebook na kasama niya sa picture si General Casimero, at ang nakalagay nga po sa caption mga tol, love at first sight. Tapos may kanta pa po dyan ni Blackjack, ang modelong Charing. So ano kaya ang ibig sabihin ng post ni Martin?